Mula sa Davao City, ako, si Teacher Mai, naggagabay sa inyong paglalakbay sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan. Handa na ba kayo? Tara na! Nating pagkikita, tinalakay natin kung ano ang entrepreneurship at ang kahalagahan nito. At bago natin ipagpatuloy ang aralin tungkol dito, magbalik-aral muna tayo. Tulungan niyo akong mabuo ang mga sumusunod na pahayag gamit ang mga salitang pagpipilian. Kung nakinig kayo sa ating nagdaang aralin, sigurado akong masasagot niyo ang mga ito. Ang patlang ay tumutukoy sa paggawa at pagpapalago ng negosyo o ng mga negosyo upang kumita rito. Ito ay isang sining at kakayahan sa pagnenegosyo. Entrepreneurship? Tama ang napili nyo. Basahin nga natin. Ang entrepreneurship ay tumutukoy sa paggawa at pagpapalago ng negosyo o ng mga negosyo upang kumita rito. Ito ay isang sining at kakayahan sa pagnenegosyo. Sunod na pahayag naman. Kung ang entrepreneurship ay ang sining ng pagnenegosyo, ang patlang naman ay isang individual na nagsasaayos, nangangasiwa at nakikipagsapalaran sa isang negosyo. Ano sa mga salita ang tinutukoy sa pahayag na ito? Entrepreneur? Tama kayo dyan! Ang isang entrepreneur ay isang individual na nagsasagawa, nagsasaayos, at nakikipagsapalaran sa isang negosyo. Bukod sa paraan ng pagbebenta, makikita rin sa isang entrepreneur ang pamamahala at pag-iingat sa kanyang ibinebentang patlang. Ano ang salitang kukumpleto sa pahayag? Kung produkto ang sagot nyo, tama! Basahin nga natin ng buo ang pahayag. Bukod sa paraan ng pagbebenta, makikita rin sa isang entrepreneur ang pamamahala at pag-iingat sa kanyang ibinibentang produkto. Tandaan niyo yan, ha? Huling pahayag na tayo. Ang pagnenegosyo ay hindi lamang tumutukoy sa pagbebenta ng produkto. Kabilang na rin dito ang mga negosyong nagbibigay ng patlang. Dalawa na lamang ang natitirang salita. Ano kaya ang angkop para sa huling pahayag? Serbisyo? Tama! Ang pagnenegosyo ay hindi lamang tumutukoy sa pagbebenta ng mga produkto. Kabilang na dyan ang negosyong nagbibigay serbisyo. Tulad ng negosyong multimedia services ni Kuya Ken na nakilala natin noong nagdaang episode. Ilan pa sa mga halimbawa ng mga negosyong ito ay ang barbershop, talyer o car wash center. Sana sa ating pagbabalik-aral ay mas naalala nyo pa ang iba't ibang kaisipan na natalakay natin tungkol sa entrepreneurship.
Dahil ngayong araw, mas tatalakayin pa natin ang tungkol dito. Tumutok na at matuto! Magandang araw mga bata! Susubukan ko itong vlog o video vlog kung saan ipapakita ko sa inyo ang ilang kaganapan ng aking buhay sa araw na ito. Masarap talaga ang kape natin. Mga bata, parang gusto ko na magkape. Samahan niyo ako. Ayan! Kasama natin ngayon si Sir Dante. Matanong nga natin. Magandang araw po, Sir Dan. Yes, Ano pong ginagawa niyo? umiinom ng kape. Gusto mo magkape? Opo! Pwede po bang matikman? O sige, Tira. Pwede niyo po bang ipakita sa akin paano niyo po inihahanda yung kape na yan? Yeah, ito kasing coffee natin, traditionally made ito, no? Opo. Ito talaga, mga sinauna pa to, ha? Wow! Yan, Init pa eh. Yan. Ganito mag-prepare ng coffee. Talagang sinasala natin yung powder niya, no? Sir Dan, saan po ba gawa yung kape niyo? Traditionally made ito sa atin talaga. Tanim natin, tapos organic ito. Tayo na nagpe-prepare, tayo nagro-roast, tayo rin ng gumigiling ito. Tapos ito na ngayon, ang ating product, no? Wow! Paano po ba nakakatulong ang isang entrepreneur na tulad nyo sa ating komunidad? First of all, local ito eh. Opo. So in other words, nakakatulong sa mga farmers natin. Pangalawa, itong ating mga empleyado rito, taga dito din. So nakakatulong tayo sa itong empleyado. Tikman nga natin itong kape. Ang bango-bango talaga. Ang sarap! Sir Dan, ang sarap po talaga ng produkto na to. Maraming salamat, Sir Dante, at ibinahagi niyo po sa amin itong inyong produkto. Mga bata, sigurado akong nag-enjoy kayo. Ngayon, samahan niyo naman ako sa aking susunod na destinasyon. Tara! Sir Dan, salamat po! Pupunta tayo ngayon sa salon kung saan ipapaayos ko itong aking buhok. Yan. Ayan, dito si Ate Mars. Ate Mars! Magandang araw. Gusto ko sana ipaayos itong aking buhok. Sure, Teacher Mike. Ngayon, andito si Ate Mars at si Jana. Sila ang bahala sa aking buhok. Ate Mars, kailan niyo po ba sinimulan itong negosyo na to? Actually, Teacher Mike, pangatlong owner na ako. Kasi yung una is 3 years, din ang pangalawa is 9 years. Ako is since 2017, ako na may ngayon dito. 3 years na ako dito. So matagal-tagal niya na po pala na pinapatakbo itong negosyo na to. Yes, Teacher Mike. Ate Mars, maliban po sa paggupit ng buhok, ano pa po bang ibang serbisyo na inaalok nyo? Sa buhok, meron kaming ribbon, keratin, at oil. And then, sa mga kuko, meron kaming manicure, pedicure, and foot spa. Wow! Na talagang marami po pala kayong serbisyo na inaalok. Akala ko po, paggupit lang po ng buhok, tsaka pagpapakulay ang inyong serbisyo na inaalok. Ang galing naman, Ate Mars! Dahil sa mga dagdag nyong serbisyo, sulit na pala ang pagpunta ng customer sa inyong salon. At dahil may dagdag na serbisyo, dagdag na trabaho o oportunidad din yan para sa iba. Ayan mga mag-aaral, ito na ang bagong looks ng aking buhok. Ate Mars, Jana, maraming salamat at binigyan niyo ng buhay ang aking buhok. Ayan, nakapagpaayos na ako ng buhok. Ngayon, bibili ako ng pasalubong para sa aking mga magulang. Ayan, samahan niyo ako. Ate, magkano po ba yung benta ninyong lechong manok? May dalawa to 220 po. Oh, 2 piraso, 220 pesos. Ate, pahingi nga po ng 2 pirasong lechong manok para pasalubong ko po sa aking mga magulang. Ayan, hinahanda na yung lechon manok. Siguradong masarap to. Ibinebenta nila ang bawat piraso ng manok sa halagang 150 pesos. Pero kung bibili ka ng 2 piraso,
mabibili mo ito sa halagang 220 pesos lang. Syempre, doon na ako sa masulit na promo kaya dalawa na ang binili ko. Patapos ng araw ko mga bata at nakakatuwa dahil sa maiksing oras, marami tayong natutunan sa pagnenegosyo at pagiging isang entrepreneur dahil sa mga nakausap nating mga negosyante kanina. Una, malaki ang naitutulong ng isang negosyo, hindi lamang sa pangkabuhayan ng isang negosyante, pati na rin sa iba. Halimbawa, dito sa cafe ni Kuya Dante na nagtitinda ng lokal na produktong kape dito sa Davao, natutulungan niya ang mga nagtatanim ng kape dito at nagbibigay din ng trabaho sa mga tao sa aming komunidad. Sunod naman, nalaman natin na maaari kang magbigay ng higit pa sa isang serbisyo sa itatayo mong negosyo. Tulad ng parlor ni Ate Mars, bukod sa paggupit o pag-aayos sa buhok, mayroon din silang manicure, pedicure at food spa. Dagdag kita na madaragdagan din ang nabibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho. At ang panghuli, nalaman natin na mas makakapag-imbita ng maraming mamimili kapag nagbibigay ka ng sulit na offer. Halimbawa, doon sa tindahan ng lechon manok na 150 per piraso, kung ikaw ay bibili ng 2 piraso, ay makukuha mo ito sa presyong 220 lang. Mas mababa ang presyo ng 80 pesos, kaya naman sulit na sulit. Sana nag-enjoy kayo sa munting vlog ko at maraming salamat sa pagsama sa akin ha. Paalam! Marahil ay marami na kayong natutuhan sa maikling pagbabahagi ko na iyon. Sunod naman ay ating pakinggan ang isang kwento mula sa isang maliit pero umuunlad na nayon sa Barangay Concepcion. Dito sa aming nayon sa Barangay Concepcion, ang malimit na kinabubuhay ng mga taga rito ay ang pagtatanim ng mga halamang gulay tulad ng talong, sitaw, okra at kalabasa at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka, baboy at ang pag-aalaga ng tilapia. Isa na rito si Mang Nani na may-ari ng isang sari-sari store sa may kanto ng Sabang ng nasabing barangay. Isa sa mas pinagtutuunan niya ng pansin sa kanyang mga hanap buhay ay ang pag-aalaga ng baboy. Maaga siyang nagtutungo sa kanyang mga alaga upang siya mismo ang mag-asikaso ng pagpapakain at paglilinis ng mga kulungan nito. Tunay na napakasipag at matyaga ni Mang Nani sa pag-aalaga sa kanyang mga hayop. Dahil sa unti-unti nang lumalago ang kanyang babuyan, kinakailangan niyang kumuha ng mga tauhan upang maging katuwang niya sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Sa ganitong paraan ay nakakatulong siya sa mga tao na magkaroon din ng hanap buhay. Bukod sa pagtitinda niya ng mga kinatay na hayop sa kanilang tindahan, ay nagdadala na din siya sa palengke ng karne upang mas madagdagan pa ang kanyang kita. Sa ganitong paraan din ay nakilala ang lugar ng Concepcion sa isa sa mga maaaring mapagkunan ng karne ng baboy. Dahil na rin sa karamihan ng kanyang kinatay na baboy, nag-isip na din siya ng iba't ibang maaaring maging produkto na mula sa kanyang mga alagang hayop. Sa tulong ng anak niya, gamit ang makabagong teknolohiya, ay nakapagbebenta na rin siya ng kanyang mga produkto sa pamamagitan ng pag-o-online at pagpo-post nito sa Facebook. Tunay na kung magiging masipag at matyaga lamang ang isang tao, ay matutupad niya ang kanyang mga pangarap sa buhay at maaari pa siyang makatulong sa kanyang kapwa sa pagbibigay dito ng hanap buhay. Nakakatuwa at puno ng inspirasyon ang kwentong ating narinig. At sa kwento rin ito ni Mang Nani ay nakita natin ang kahalagahan at katangian ng isang entrepreneur. Sila ay nakapagbibigay ng bagong hanap buhay.
nagpapakilala ng mga bagong produkto o serbisyo sa pamilihan, nakakadiskubre ng mga bagong paraan na mapaghusay ang mga kasanayan, nakapaghahatid ng bagong teknolohiya, industriya at produkto sa pamilihan, nangungunang pagsamahin ang mga salik ng produksyon upang makalikha ng produkto at serbisyo na kailangan sa ekonomiya ng kanyang bayan at ng buong bansa. Gusto niyo bang simulan ng maaga ang pagiging isang entrepreneur? Manood! At dahil may bagong ituturo sa atin si Tintin, ang madiskarteng chikiting! Magandang araw po! Tayo ngayon ay gagawa muli ng isang produkto na madaling gawin at pwede rin pagkakitaan. Ito ang No-Bake Cake Pops! Narito po ang mga sangkap. Isang bag ng cake bars. Isang maliit na bag ng candy sprinkles. Isang maliit na butter. Isang maliit na lata ng condensed milk. At isang balot ng popsicle sticks. Ang gagawin natin ngayon ay dudurugin natin ang mga cake bars. Pagkatapos, ilalagay natin ang tinunaw na butter. Ihahalo natin sa ating mga mixture. Ngayong nahalo na natin ang butter sa dinurog na chocolate bars, ilalagay na natin ngayon ang condensed milk at haluing maigi. Ayan! Handa na ang ating mixture. Simulan na nating bilugin. Pagkatapos po nating bilugin, pagugulungin po natin ito sa candy sprinkles. Lalagyan natin ngayon ng popsicle sticks. Ayan, nakagawa na tayo ng 40 piraso ng cake pops. Ibebenta po natin ang bawat piraso ng 10 pesos. Madali lang, hindi ba? Subukan nyo rin, ha? Maraming salamat, Tintin, sa pagbahagi mo ng iyong kalaman sa paggawa ng No-Bake Cake Pops. Tularan natin si Tintin, ang madiskarteng chikiting! Alamin natin ngayon kung magkano ang ating kikitain sa ating cake pops. Narito ang mga sangkap. Isang bag ng cake bars, 65 pesos. Isang maliit na bag ng candy sprinkles, 25 pesos. Isang maliit na butter, 25 pesos. Isang maliit na condensed milk, 27 pesos. At isang balot ng popsicle sticks, 25 pesos. Sa kabuuan, ang ating puhunan ay 167 pesos. Ibebenta natin ang bawat piraso ng 10 pesos. Sa kabuuan, ang ating benta ay 400 pesos. Ang 400 pesos, babawasan natin ng 167 pesos, ang ating puhunan. Ang ating kita ay 233 pesos. Sa maliit na puhunan, maaari na tayong kumita. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag mag-alala dahil marami pa tayong matututunan sa ating mga susunod na aralin. Laging isa-isip at isa-puso. Angat ang batang Pilipinong tumutulong at sa magulang ay gumagalang. Tumutok dito sa DepEd TV dahil marami pa tayong matututunan sa ating mga susunod na paglalakbay. Dahil dito sa EPP, panalo ka!